Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa, DUST narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Ilang bahagi po ng ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan, partikular na ito nga Eastern Visayas. Ayon sa Pag-asa, hindi po ito dahil sa ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone o dito sa may bagyong Marilyn. Ito po ay dahilan ng wind convergence o yung pagsasalubong po ng hangin dito sa area ng Visayas. Samantala may hinang pag-ulan naman ang dadalhin po ng hanging amihan dito yan sa may Batanes kasama po ang probinsya ng area po ng Cagayan. Samantala ang nalalabing bahagi naman po ng ating bansa makakaranas naman po yan ng generally fair weather condition ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Samantala dahil nasa loob po ng ating area of responsibility ito nga si Bagyong Marilyn, nakataas po ngayon ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa may northern and eastern seaboards ng Luzon kasama po ang eastern seaboards ng Samar provinces. Ibig sabihin, magiging napakaalon po ang kondisyon ng karagatan at hindi po ligtas ang paglalayag sa mga nasabing baybayin. Patuloy po nating binabantayan ito nga si Bagyong Marilyn at ayon nga po sa datos ng Pag-asa ay bahagyang humina o bahagyang bumagal ang kilos nito nga si Bagyong Marilyn. So huli po itong namataan sa layong 1,000 kilometers. Silangan po yan ng Kasiguran, Aurora. Taglay po nito ang lakas ng hangin na sa 150 kilometers per hour at bugso nga abot naman sa 185 kilometers per hour. Ibig sabihin, napanatili po nito ang kanyang lakas habang kumikilos yan north-northwest sa bilis lamang na 11 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, base po sa kanyang forecast track, inaasahan po na sa araw ng Huwebes o Biyernes, yan ay nasa labas na ng ating area of responsibility. Ang Bagyong Marilyn, una pong tinawag sa kanyang international name na INFA. Mula po yan sa bansang Macau, China. Sa kanilang lengguwahe, nangangahulugan naman ito bilang fireworks. At ang Bagyong Marilyn ang ika-13 bagyo na po na pumasok sa ating boundary ngayong taon. Sa matagumpay na pagdaraos ng APEC Summit, naging bahagi po nito ang usapin kaugnay sa climate change at narito po ang mga naging kasunduan ng Pilipinas at mga bansang kasama dito. Sa pagitan ng Chile at Pilipinas, nagkaroon po ng kasunduan patungkol sa disaster risk reduction and management at ang pag-aaral na magkaroon ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nakipagkasunduan naman ng Pilipinas sa Papua New Guinea na palakasin po ang kalakalan at pagtibayin ang samahan para labanan ang climate change. Nagkaroon naman ng kasunduan ng Pilipinas at South Korea na patibayin pa ang social security ng bansa at nangakong magbabahagi ng defense and disaster response equipment dito sa Manila. Sa kaugnay na balita ay pinagdiriwang po ngayon ang Climate Change Consciousness Week. Sa pamamagitan nito, mas malayo po maaabot ng awareness ng bawat tao kaugnay sa usaping climate change. Yan po ay sa pangunguna ng CCC o Climate Change Commission. At ngayon na sinimulan na natin ang linggo, alamin na po natin kung ano nga bang magiging lagay pa ng panahon sa mga susunod na araw. Narito po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin sa Baguio City. Bukas, sulitin na po ang maliwalas na panahon dahil pagsapit ng Wednesday and Thursday, makakaranas po kayo ng rainy weather condition. Para naman sa atin, dito sa Metro Manila, sa susunod na 3 araw, magpapatuloy po ang good weather condition, maliban na lamang sa mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. For Metro Cebu, dito maliwalas rin po ang panahon simula yan bukas, ganun din sa araw po ng Miyerkules at Huwebes. Para naman sa Metro Davao, asahan rin po natin ito nga good weather condition. Ang agwat ng temperatura nasa pagitan po yan ng 23 to 34 degrees Celsius. At para po sa Zamboanga City, good weather condition with isolated cases of rain showers and thunderstorms ang mararanasan po natin sa susunod na 3 araw. After first quarter moon, here comes a waxing gibbous moon. Sa ganitong pagkakataon, mas malaking bahagi po ng buwan ang illuminated o yung nasisinaga ng araw. Ayon sa astronomiya, nasisilayan po ang waxing gibbous moon sa mga oras sa pagitan po ng tanghali at bago ang paglubog ng araw. At para bukas, sisikat po ang araw 6:01 ng umaga at lulubog po yan 5:24 ng hapon.
Yan muna ang latest mula sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po yung nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang gabi sa inyong lahat.